Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 7, 2025 and our topic is all about bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay. So our concept is all about session. So sa teolohiya ng Kristiyano, ang session ay tumutukoy sa pagkaupo ni Kristo sa kanan ng Diyos matapos ang kanyang pag-akyat sa langit. So ibig sabihin nito ay tapos na ang kanyang gawain ng pagtubos dahil siya ngayon ay may ganap na kapangyarihan at nagtatagumpay bilang hari ng lahat ng nilalang. So mula sa kanyang trono, siya ay namumuno at nananalangin para sa atin, kaya't may katiyakan tayo ng tagumpay at walang dahilan para sumuko sa mga hamon sa buhay. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 110 verse 1, ASND version. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko ang lahat ng iyong kaaway. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Christ is reigning now with the believers in heaven. So yung mga mananampalataya na nasa piling ng Diyos sa langit ay kasama sa kanyang paghahari. So ipinapakita nito na ang kamatayan ay hindi pagkatalo kundi tagumpay kasama ni Kristo. Second is Christ is reigning now with the believers on earth. So, hindi lang sa langit, kundi dito rin sa lupa. Kasama natin si Kristo sa ating laban sa buhay. So, ang kanyang kapangyarihan ay gumagabay at nagbibigay lakas sa atin araw-araw. And lastly is Christians are sent on a mission to make earth like heaven. So, yung mga Krisyano ay isinugo upang ipalaganap yung pagmamahal, katwiran at kalooban ng Diyos dito sa lupa. Dahil yung bawat hakbang ng ating buhay, dala natin ng misyon na gawing mas katulad ng langit ang mundong ating ginagalawan. So ngayon dito na tayo sa ating application. So yung first application is teach each day as a battle to be won for our King. So yung bawat araw is dapat nating makita bilang laban na kailangang ipanalo. So, hindi para sa ating sarili, kundi para kay Kristo. So, yung maliit na pagsunod at tagumpay ay bahagi ng mas malaking panalo ng kaharian ng Diyos. Second is thrive in life rather than merely survive. So, hindi tayo nilikha ng Diyos para lang makaraos, kundi para mamuhay ng may layunin at sagana sa kanyang biyaya. So, yung tunay na tagumpay ay makikita sa buhay na may bunga at impluwensya para kay Kristo. And last is think like the early disciples, world changer. So, tulad ng mga unang alagad is dapat natin isa puso na may kapangyarihan tayong magdala ng pagbabago. So yung simpleng pamumuhay ng tama, nagiging kasangkapan tayo para baguhin yung mundo para sa Diyos. So ngayon nadako na tayo sa ating last part, is our discussion. And our discussion talks about why do we need to have courage and attitude of a conqueror. So kailangan nating magkaroon ng tapang at ugali ng isang mananakop dahil si Kristo mismo ang nagtagumpay na tayo ay kasama sa kanyang tagumpay. So kung tayo ay susuko para na rin nating sinasabi na hindi sapat yung kapangyarihan ng ating hari. So, syempre natutunan ko rin sa devotion na ito na bilang anak ng Diyos, hindi dapat tayo mabuhay na talunan kundi bilang isang mananalo kay Kristo. So, dapat natin i-apply ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng laban at paggawa ng bawat araw bilang isang pagkakataon na magtagumpay para sa Kanyang kawalatian. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ay nakaupo sa kanan ng Diyos at nagtatagumpay bilang hari. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang at lakas upang hindi sumuko sa mga hamon sa buhay. Turuan mo po kaming mamuhay ng may pananampalataya at magtagumpay sa lahat ng laban para sa iyong pangalan. Amen.